Curato. At para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na po ang mga walang nakakaalaala. Marami pong salamat.
Mga kapatid, sa banal na misang ito ating alay sa Panginoon ang lahat po ng mga nagpapamisa pasalamat para po sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, personal pampamilyang kahilingan at alaala ng mga yumaon nating mga mahal sa buhay. Ang paggunita natin sa mahal na Birheng Maria ng Rosaryo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Aminin natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkataoang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Atin pong ulitin, Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos,
na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinaksak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos na ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip ng mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanilang anghel, huwag kang matakot, Maria, sabagat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakilak siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon'y ika-6 na buwan na ng kanyang pagdinalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po ay nakarating kahit po ay malakas ang ulan kanina.
Kahit nga po ako'y nahirapan papunta dini dahil matraffic po. Diyan pala ang sa Kalikanto and then Palawas. Punta dito po ay medyo dahil nga po sa buhos ng ulan. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang paggunita sa mahal na Birheng Maria ng Rosaryo. Inanyayahan tayong muling pagnilayan ang kahalagahan ng pananalangin, pananampalataya, at kababaang loob sa ating buhay bilang Kristiyano. Sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Gawa ng mga Apostol, nakita natin ang mga alagad na nagtipon sa isang silid at nagkaisang nananalangin kasama si Maria, ang ina ni Jesus. Isang simpleng tagpo, ngunit makapangyarihan. Sa panahon ng pagkalito at paghintay, hindi sila nagkanya-kanya. Sa halip, sila ay sama-samang nananalangin at si Maria ay kasama nila. Ang presensya ni Maria ay larawan ng matatag na pananampalataya, isang ina na patuloy na umaalalay at dumadalangin kasama ng sambayanan. Sa atin pong mabuting balita, ayon kay San Lucas, narinig natin ang pagbabalita ng anghel or annunciation, ang pagdating ng anghel Gabriel kay Maria upang ihatid ang balita ng kanyang magiging papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Hindi agad nauunawaan ni Maria ang lahat, ngunit kanyang tugon ay puno ng kababaang loob at pananampalataya. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Sa isang daigdig ng kadalasang puno ng pag-aalinlangan at takot, si Maria ay modelo ng ganap na pagtitiwala sa Diyos. Ang rosaryo ay bunga ng ganitong uri ng pananampalataya. Sa bawat abagi noong Maria na ating binibigkas, pinaalalahanan tayong pagbulayan ang buhay ni Kristo sa pamamagitan ng mata ng kanyang ina. Hindi lamang ito paulit-ulit na dasal. Ito ay isang anyo ng malalim na pagninilay, isang pakikiisa sa mga misteryo ng ating kaligtasan. Kaya sa ating panahon ngayon na puno ng mga pagsubok, gulo at pangamba, ipagdasal natin. At sa araw ding ito, itinatalaga ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang pananalangin at ating ialay sa Panginoon, lalo't gitna ang mga katiwalian na nangyayari sa ating gobyerno. Nawa ay tulungan tayo ng ating mahal na Birhen na ang mga ito ay mayroong solusyon at ang mga perang ninakaw sa kaban ng bayan ay kanilang maisauli. Kaya po mga kapatid, sa bawat butil ng rosaryo, ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Kung atin pong balikan ang kasaysayan ng pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Rosario, ay itidatag noong 1571 ni Papa Pio IV upang magunita ang hukbong dagat ng labanan ng mga Kristiyano at Turko sa Lepanto, the victory of Lepanto. Ipinalalagay na kaya nanalo ang mga Kristiyano sa labanang ito ay dahil sa dahilang hiningan nila ng tulong ang mahal na Birhen sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Ang mga mistero ng tuwa, hapis, luwalhati at liwanag na may 20 misteryo sa kabuuan ay pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. Ang litanya ng rosaryo ay kinuha sa sanktuaryo ng Loreto sa Italia at idinagdag sa rosaryo noong 1592 ang dasal na, O Jesus, ko patawarin mo ang aming mga sala, na ibinibigkas pagkatapos ng bawat dekada, ay idinikta ng mahal na Birhen sa 3 bata ng pinagkitaan niya sa Fatima noong 1917. Para sa mga nagsasagawa o nagsasawa sa paulit-ulit na pagdarasal ng rosaryo, dapat isipin na ang mga nangingibig
ay hindi nagsasawang uulit-ulitin ang mga salitang nagpapahayag ng pagmamahal na binibigkis nila sa isa't isa. Di po ga, kapag ikaw ay nagmahal, paulit-ulit mong sinasabi ang minamahal kita, I love you. Sasabihin ng isa, kakasawa na, kakarindi na yun, paulit-ulit. Hindi. Dahil yun ang ekspresyon ng iyong pagmamahal. Kaya nga po mga kapatid, sa atin pong pagrorosaryo araw-araw, naway ating mapagtanto na kasama natin si Maria. Kung kayo po ay nakinig noong linggo sa Tinig Pastol, ipinaliwanag ni Archbishop kung ano ang ibig sabihin ng pagrorosaryo at ano ang, kaya nga yung pong guests ng umagang iyon ay ang parish priest po ng Santo Rosario Parish sa Rosario, Batangas, si Father Malabuyok, at ipinaliwanag niya kung ano ang kahalagahan at ano ang nasabi nating kasaysayan ng pagrorosaryo. Ito po ay sa kasaysayan ni Santo Domingo de Guzman, ang founder ng mga Dominicans, na ipinagkaloob sa kanya ng mahal na Birhen ang rosaryo at yung pinalaganap niya sa kanyang kapanahunan. Noong nga po ako ay Franciscan pa po, ay meron kaming 7 crowns of Mary. Maliban po sa the usual na rosary na ginagamit natin, ito din po ang ginagawa at doon din ang sinasabuhay ni Santo Domingo at ni San Francisco ng Assisi sa kanila pong kapanahunan, ang pagpapalaganap ng Marian devotion, lalo gitna ang pagrorosaryo. Sa pagpatuloy po ng ating banal na misa, hilingin natin sa Diyos, naway sa tulong ng ating mahal na ina, patuloy na tayong gabayan at patnubayan. Ang rosaryo ay parang buhay natin. Merong galak, may tuwa, may hapis, at merong kalulhatian. Gayon ang ating buhay kasama ang ating mahal na ina. Siya nawa. Manatili po tayong nakaupo habang inaanda natin ang ating mga alay. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na itong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na ito aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo ang mga alay na aming hain na siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita ang mahal na Birhen ng Rosaryo. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhen totoong mapalad.
na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsasaawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Minatubos mong tunay, Pong Yesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming banal na Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo, mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin natin sila sa katahimikan, ang mga kaluluwa nating inaalala at ipinagdarasal sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Yan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Harian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbaten tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Was failure, God, its splendor. Here your manhood lies hidden too. Unto both alike my faith I render, and thus to the contrite thief I sue. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pagkikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong mahal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluhatian sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
magsupo muna tayo sandali. Gagawin po natin ngayon ang pag-aalay ng bulaklak sa imahe ng ating mahal na Birheng Santo Rosario. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat iniingat niya, nagawa ng kanyang alipin. Makulad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat gumawa ang buwan ng mga Dakilang bagay, banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Inahabagan niya ang mga sa kanya'y may kapot, at sa lahat ng salinahin ang awalan walang hanggan. Ang Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig at ang mga palalo'y pinangalat ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para nung unang-una ngayon at magpakailanman. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang misa pong ito para po ang ating ialay para po sa nagpapasalamat ng kanilang birthday. Nagkita po sa anak ng aking kaibigan, si Pink Carlet Mendoza. Mga kapatid, maraming salamat po sa ngalan ng ating Kuraparoko at Rektor na si Father Dondon at mga kasamang pari. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Kahit naman po ay maulan kangina, mahirap po magbiyahe at bumaba ng sasakyan. Narito kayo at ating pagdiwang ang ating mahal na Birhen, ang paggunita natin sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Nawa ay patuloy tayong gabayan ng ating mahal na ina, katulad ng rosas na ating inialay. Naway kanyang tanggapin ang ating mga pasasalamat at kahilingan. Tumayo po tayong lahat. Magsitayo po, anak. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo. at pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayong taglay upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.